more than the stores. And then ito, duration. So sa duration, isa-set natin kung paano katagal yung PQ reading nyo. So don't worry, it doesn't mean na kunyari nakasetting kayo ng 30 days, di siya mapuputol. Pwede natin putulin yung session. Kunyari gusto niyo lang ng 1 week, tapos nakaset kayo ng 30 days, pwede rin yun sir, i-stop lang natin. Pero 1 week lang yung mariread niya na data. And then sa interval time is that the more na paliit yung interval time niya, the more na lalaki yung nakain na data storage niya. Kasi the more na parang ano siya sir ba, kunyari parang in 1 minute, kunyari resetting nyo ng 3 seconds. So every 3 seconds magre-read siya ng mga data. So kung the more na madami yung data ng PQA natin, the more na malaki yung storage natin. So as per Sir Kevin, pwede na rin yung sir, yung 1 minute. So after ma-set natin yung measurement settings, event trigger settings, at saka session settings, verify connection na po tayo. So sa verify connection, pero ang reading niya dito kay naka CBA, like command sa flow analyzer na correct niya na ma-correct niya na piso na to, ma-ABC na siya dito sa reading niya. Ay bala man mo ni i-charge na pero niya pag-operate tama ang reading kay green man ni pag nagani mali pagtaot is wala siya kulay orange or red. Ang red fault, ang orange is so ang go signal niya is red, green. And then sa connection nyo diri, basic lang man siya diri. So kani siya na power analyzer is that pwede siyang deflag pag energize ani, which is kung nani siya i-connector diri, connect lang niyo sa outlet. Pero mas kung magbabad man galing og dagko na panel kasani tayo mula so 1 week o 1 month, mas prepared ka habang galing siya sa inyong source, nakuha po siya kulit niya. Ang purpose na niya is muna po niya siya kanang cellphone. So habang ga-charge siya, ga-operate siya, and then pag mapuno na siya, pupusta po niya siya charging. Wala na po siya diagram niya sa analysis niya malahig. So sa phase voltage o phase angle niya malahig siya, may discrepancy mag-error. Pero kung ganito siya na unit, tulog ka kuan ni code ang ginasunod. Pero dili pek code, international code, so dami bali neck of IEEE. So duha ka standard ang ginasunod ani. So kung naamoy PE
resident PE, base lang ta kung sa iyang ginapalo. Okay, per code, per standard, lahi ang rating, lahi ang error code niya. So, tulungan to. So, tayo, muna niya ang reading niya na, oh, fluctuate na ni. Pika sa standard ID, pa rin fluctuate na. Pero, nakagwapo lang ang inflow, endorser. Nakagwapo ang inflow is that, kung na-update ng mga standard ni international, kay Singaporean, maguli siya. So, auto-update siya. Kung update siya, kung makunag sa internet. In which, mag-modify lang si circuit, gaming na ano siya yung update. Okay. As of now, padulong ngayon itong update na kung ay mga Wi-Fi, kaya magamit ang interior nila, hindi na siya kailangan mag-wire, wala lang siya wireless ang iyang so magtuloy pa daw si Globe ako sa pan. As for now, ito only, and then kami yun na lang very some features sa nila hirap sila sa tuwa, at least mabalo sila kung sila kailangan na data sa expected data nila ng tuwa pero usually ang ginakuha pinali niya is inrush current, mga voltage sa discrepancy under high, and then mga fault. Kaya nakagwapo lang nga niya since nakadata lang siya is that kung na-ay fault, madetect niya kung sa oras kung sa adlaw meaning sa analysis na pagkutahay fault is kuwan sa pag-operate sa store fault meaning na usually mga sa norte, problema nila is magkabingi o 8 hours ana nila ang condition sa pag-release sa pag-release. And then, kani siya, pwede po na ito ni basis na muhangal kay cooperative. Pinanam tayo basis sa ni. Kung diskumpiyado sila sa ato ang data, pwede mo sila magtapos nila ng mga match. Tama ko ito. Kaya kanina, sabi mo na, pwede siya thesis na compensate sa mga kaya naman yung problema nila. Kaya nga no, hindi siya kinatap usually sa line may kanilahan. Pero depende na sa gusto sa customer. May kung tayo na gusto si customer na pasadihan lang niya ang katong branches kaya na ay problema sa unit, pwede dito. Or kung gusto niya na sa pasadihan si cooperative ba o si pagkunan may problema sa pinline na wala siya. Wala pa na sila alam kung very generic card. Detect niya no, wala ang isa ko linya. Makita na dito na mo rate ang isa ka PAPPBC. Makita na siya niya. Pagwala. Pagbalik na po nila. Pagbalik na po yung data. As long as delete na inaptan, sige siya dating data. Ang nakagawa ko lang po na is kung tayo nakakulit na siya sa internet nimo o sa laptop which is isa ng address, pwede rin siya remote tanawon. Pero ang problema, one at a time, one device ang makakakulik na ani. Kaya ikatuwa, pwede po nimo na i-control nga hindi na ito mapinig, mananing release meeting, pwede na po pwede naman siya i-function na meaning nakabili ni siya diri, dili ni siya may nagtanong condition bill. I-set lang ako ni siya na wala sila makita ang lapon yun. Hindi nila pwede may nagtanong. Ano lang nga ni siya, punta nga ni siya sa store, pero mata
then sa PQ logger po is pwede po natin ibabat. Kaya po ng device na to hanggang 1 month kasi malaki po yung memory niya for PQ logging. So ang ano lang po namin dito is required namin is if ever you need to gagamit na PQA po namin is that we will know the yung topology ng system nyo kasi needed po kasi siya for the correction ng topology. Kasi sa setup po, isa-set po kasi natin yung topology. Ito po. So, kailangan po natin malaman kung delta Y, single phase, okay naman, 3-phase Y, 3-phase delta, so open delta, and high delta leg. So, as per requirement, bago po magpapakabit ng PQA, is needed po namin yung topology ng system nyo. So, and then, needed po din namin yung nominal voltage as per plan nyo po. Kasi, para po malaman natin kung may discrepancy ba in between sa plan nyo, sa electrical plan na nominal voltage versus sa actual na voltage. Kasi kunyari, nakaset po yung nominal voltage nyo to 220 pero yung actual natin is aabot ng 250, so may problema. Ganun. And then, sa triggering po, pwede naman po kayo mag-set. Yung deep po is yung under voltage. So, pwede na po natin i-set kung ilan po yung preference nyo. Kunyari, gusto nyo na mag-trigger siya sa under voltage ng 198, so set natin to 90%, or pwede naman natin babaan. Magdedepende po sa anong required ng deep preference nyo po. So, sa swell naman po, ang swell po is yung yung over voltage. So, pwede natin ma-set kung magkano yung ilan yung over voltage setting nyo dito. So, kunyari, gaya nito, nakaset siya sa 110%, so meaning 240 volts, trigger po siya kung may ma-release ang data na 240 and up. Next is, ito po, sa PQ logger po, kinakailangan namin kung ano pong standard ang prefer ng professional electrical engineer niyo po, kasi based sa PQA na to, there are 3 standard na sinusunod sa PQA, in which dalawa nito is EN 50160 saka IEEE na standard. Okay. So, yung PQ logger po natin, mag-detect kung may ano po tayo, mga dips, mga swells, at saka i-indicate po niya kung kailan, anong oras, anong petsa naganap yung mga fault. So, for example, ito, PQ meter tayo, sir. So, for PQ meter, gaya nito, don't worry po kung hindi po magkakabaliktad-baliktad yung connection nyo, kasi yung Fluke PQA may po siya, may features siya na auto-correct digitally, meaning pag ito po nagkabaliktad, meaning hindi po to mag-green, so meaning may connection error. Pero don't worry, may setting po dito na correct digitally, meaning kaya nyo pong baliktarin yung, kunyari, yung connection po natin is nasa yung nakabaliktad yung 1 at saka 2, kaya nyo pong ibaliktad nyo yun para makastart na po tayo digitally. So,
Usually, ito, makikita nyo po yung mga phasor diagram natin sa system at saka yung oscilloscope natin, voltage ba, so current, yan. Makikita po yun. And lahat po ng data po dito is kaya po natin i-extract. May memory po to na kaya po natin i-read sa either computer or cellphone. So, try po tayo na ano sir, PQ logger. So, sa PQ logger, first is isi-set po muna natin yung mga mga measurement references natin bago siya mag-start. So, ito, set natin nominal voltage. Sa nominal voltage, may naka-default setting at saka pwede rin siyang i-custom. Kunyari, gusto nyo na wala sa mga range dito, so pwede natin i-customize. So, gusto ko na 230. So, yun po. So, ito po yun. So, sa standard, i-range. So, yun po, yung dips and swells, kailangan nyo i-calibrate kung ilan yung designated nyo na high enough sa voltage. That's good. At saka nakakagandahan ko rin dito, ma'am sir, is that pwede nyo pong palitan yung name. Kunyari, pwede mo pa sa plus group ko. So, mas madali siyang i-trace sa save files niya yung specific na data na gusto niyo kukunin kasi kailangan niyo lang i-rename. So, yun. And then, kung kunyari gusto niyo lagyan ng description,